O aking Ama sa langit, dakilang Diyos, Diyos na nagmamayari ng langit at ng lupa, Diyos na patuloy na naglalagay sa aming mga kamay ng aming mga kaaway upang aming pagtagumpayan, at ang Diyos na nagpaparami ng mga binhi namin ihasik na may pananampalataya. O napakabuti mo aming Ama, sapat ang iyong awa, sapat ang iyong biyaya na nakapagpapatuloy na naglilingkod ang iyong mga anak. Salamat o aming Ama sa patuloy na pagpupuno mo sa lahat ng aming mga pangangailangan, maging ito man ay pisikal, emosyonal, espiritual, maging sa pinansyal, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumidinig sa aming mga dalangin. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, ang mahabaging Diyos. O dakilang Diyos, maraming salamat sa lahat ng mapabor, pribilehiyo, pagpapala, himala, kagalingan, kaligtasang tinatanggap namin sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. At sa mga pagpapalang ito na ibinigay mo na sa aming mga kamay, maging mabuting katiwala ang iyong mga lingkod sa mga pagpapalang ito upang kami man ay maging pagpapala sa iba. At sa iyo, Santong Espiritu, patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat kami sa presensyang nararanasan namin sa araw-araw ng aming buhay, sapagkat sa iyong presensya lamang, duroon namin mararanasan ang tunay na kapahingahan, kapayapaan, katuwaan sa aming mga puso at sa aming mga buhay. At sa lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon, pamula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda, punan mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Ilayo sa anumang uri ng sakit at karamdaman, ni anumang aksidente o sakunaman. Maraming salamat. Tunay na napakabuti mo, aming Ama. Maraming salamat, O Panginoong Hesus. Ikaw na nabayubay doon sa bundok ng Kalbaryo. Tinubos mo ang aming mga kasalanan, hayag man o di hayag, maliit man o malaking kasalanan, Panginoon. Saliksikin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Napalilinis kami, napahuhugas sa iyong banal na dugo. Dugong banal, dugong makapangyarihan. At sa lahat ng ito, Panginoon, wala kang kukuning anuman kung hindi ang lahat ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng na pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng Santong Espiritu. Ito ang aking samot dalangin, may pasasalamat at pananampalataya. Amen. Sisimulan ko po ang aking patotoo. Siguro po bigyan ko muna po yung aking family background. Nagpatotoo po ako dito, siguro po napakatagal ng panahon. Parang 2003 pa po yata yon. Maliliit na bata pa po yung iba sa inyo. Yung iba pong mga kapatira natin, medyo yung iba po ay wala na, yung iba po ngayon ay may mga edad na. Kaya po siguro doon sa mga bata, medyo hindi na po ako kilala. Ako po ay pangatlo sa 5 magkakapatid. 4 po kaming lalaki. Isa po ang babae. Babae po namin ang panganay. Lahat naman po kami ay nakapagtapos at may kanya-kanya ng pamilya. Ako po ay lumaki sa isang tahanang Katoliko. Nag-aral din po ako sa eskwelahan Katoliko. Kaya po, simula sa pagkabata hanggang sa bago ko po makilala ang ating kapatid na bebe, ay talaga pong Katoliko po ako. Lumaki po kami na ang aking ama ay kagaya ko rin pong nag-abroad. Kaya lumaki po kami na ang tatay at ang nanay po namin ay ang aking ina lamang. Siya po ang nagtataguyod sa amin sa araw-araw. Sapagkat ang aking ama naman po ay nag-abroad din ng napakatagal na panahon. Umabot po siya sa abroad ng 35 years. Kung ako po ay umabot ng 15 years, hindi pa po ako nangalahati. Sinabi ko nga po noon, nung medyo bata-bata pa ako, kasi po yung aking tatay pagka nagbabakasyon, 1 buwan lang po sa 1 taon. So doon po sa 35 years, mabibilang nyo po kung ilang buwan lang po kaming nagkasamang pamilya. So 35 months lang po yun sa 35 years. So kung tutusin po,
napakalaki pong kawalan sa aming paglaki bilang magkakapatid na wala po ang aking ama. Lagi po siyang nasa abroad. Pero lumaki naman po kaming hindi naman po masasabing mga sakit ng ulo. Ako lang po yata yung medyo naiba lang po ng hakbang. Ikukwento ko rin po yun sa inyo. Sa akin pong pag-aaral, sa isang katolikong paaralan, masasabi ko naman pong bukas po ang aking pangunawa sa mga gawain kagaya po nito. Noong pong una, hindi ko pa po kalalang aking asawa, dumaan din po ako sa mga panahong may bisyo. Nagsusugal, nagiinom, nagkakasino. Yun po ang kinalakhang ko. Na masasabi ko pong siguro dahil wala nga po yung tatay ko. Medyo naging maluwag po ako. Kahit hindi po alam ng aking mga kapatid yun. Pero dumating po sa punto ng buhay ko na napabayaan ko po ang aking pag-aaral. Halos 2 taon po akong tumigil. Pero sa pagtigil ko pong yun, lagi pong nandun yung mother ko. Lagi po siyang umaalalay. Lagi niya po akong binibigyan ng pangaral. Pero ang sabi ko lang naman po sa kanila, balang araw po, sa awa po ng Diyos, ay ipagmamalaki rin niyo po ako. Magiging engineer din po ako. Pero hindi po ganun kadali. Dati po akong sa Mapua nag-aaral. Noon huminto nga po ako ng 2 taon. Napagpasyahan ko pong pumasok sa Batangas. Naging parang instructor po ako sa computer noon. Tapos po nung medyo parang nililigalig na po ako doon sa aking mga ginagawa, parang nagpasya po ako. Sinabi ko po sa mother ko, inay, mag-aaral na po uli ako. Gusto ko po sa Manila uli. So nung pinayagan naman po niya uli ako, sinamahan pa po niya ako sa TIP. At doon po, pinakita ko po sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid na totoo na po yung aking patuloy na pag-aaral. Wala na po akong bisyo nung una. Pero nung humahaba po ang panahon ko sa TIP, naging malapit po ako sa mga professor. Yung mga professor ko po sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Pagdating po sa gabi, kasama ko na po sa inuman yun. Magdamag naman po kaming magiinom. Pero pagdating po ng umaga, pagpasok po namin sa eskwelahan, parang wala pong nangyari. Ganun pa rin po. Professor ko po sila, estudyante po ako. Ako po ang kalimitang tagapaggawa o tagapag-print ng mga test paper. Ako po ang tagapag-check. Ako rin po ang tagasulat sa blackboard ng mga lecture namin. So sa madaling salita po ay parang student assistant po ako ng mga professor namin sa TIP. Ang akala rin po nila, magtuturo din po ako doon. Yun po ay hindi ko pa po kilala si Sister Bebe. Pero isang araw po, parang second sem, nakita ko po siya na estudyante po ng aming isang professor na malapit po sa akin. Doon po nagsimula na mapalapit po ako sa kanya. At naligaw po ako, sinagot naman niya po ako, pero hindi ko po alam na born again po siya. Basta binabahanggan po niya ako ng salita ng Panginoon, pero hindi po ako mausisa. Kung ano lang po yung aming mga napapag-usapan, hanggang doon lang muna po. Hanggang sa isang araw po, may dumating po pala sa bahay namin sa Batangas na hinahanap daw po ako. Yung po pala, yung
tito po niya, si Tito Ito po, yung major po sa Air Force na kapatid ni Daddy. Pinapasi-ay na daw po pala ako. So, nagkataon naman po na wala po ako sa bahay namin at nasa Manila nga po ako. So, nung sinabi po sa akin ng mga kapitbahay po namin na may naghahanap na po sa akin na matandang lalaki na may kasamang batang babae, nag-iisip po ako kung sino. Wala naman po akong kakilala para po maghanap sa akin. Nalaman ko na lang po yun nung nandito na po ako sa sambahayan. Na si Daddy rin po ang nagsabi sa amin na pinapuntahan nga daw po ako doon. At nalaman ko din po na napahigpit po ng sambahayan nila tungkol po sa panliligaw. Wala pong nakakapunta sa bahay, lalo po dito, kung po manliligaw po sa kanila. Kaya po, minsan, si Uncle Boy po ang nagsabi kina Mami at kay Daddy na papuntahin daw po ako dito para makilala naman daw po nila ako. So noon po, nagpunta po ako dito. Kay Uncle Boy muna po ako nagpunta noon. So nag-usap po kami ng Uncle Boy. Sabi ko niya, Aris, ipagawa mo nga ako ng drawing ng itong bahay namin. Luma pa po yung bahay ni na Uncle Boy, hindi pa po ganun yung itsura. So pinag-drawing ko naman po siya hanggang sa yan na po yung kinalabsan nung pong usapan namin. Ang sabi lang po sa akin ni Uncle Boy noong mga panahong yon na mabuting sambahayan yan. So ako naman po ay tahimik lang. Hindi naman po ako palasagot. Patango-tango lang po ako. Hanggang sa yung mga sumusunod pong na-imbitahan po ako ni Bebe na pumunta po dito, umattend po ng Sunday service, umattend po ng crusade. So, pinagbibigyan ko naman po siya. Nakaka-attend naman po ako. Kasi po, ang gawin po namin pagka po Biyernes, susunduin ko po siya sa school, ihahatid ko po siya dito sa Angono at babalik pa po ako ng Intramuros. Ganun po yung aming routine kapag po weekend. Tsaka pa po ako uuwi ng Batangas. Hanggang sa, ko na po siya, girlfriend ko na po siya, yung po palang aking bisyo, medyo nawawala na. Nagtataka na po yung aking mga kaibigang professor kung bakit hindi na po ako nakakasama doon po sa gabi-gabi naming gawi. Hanggang sa binibiro na po nila ako na dahil siguro kay Eva po kasi ang tawag sa kanya doon. At sa sarili ko naman po, para pong hindi po naging mahirap na mawala yung pong aking bisyo. Na pag umaattend po ako dito ng linggo, para pong angga-anggaan po ng pakiramdam ko kapag ako po ay umuwi sa aming dorm sa Intramuros. Kaya po pagka linggo, hindi po ako umuwi ng Batangas. Dito po ako pumupunta. Dito po ako umaattend. Hindi po alam yon ng aking mga kapatid. Hindi rin po alam ng aking mga magulang. Hanggang sa isang araw nga po, napagkasunduan po na ako po ay ipatawag dito po para po sa aming dalawa ni Sister Bebe na pakiramdam po nila ay may nangyayari na po sa amin. Pero hanggang sa dumating po yung kasalanan, wala po kaming ginawang lumabag po o lumampas man doon sa iniisip po ni na Mami. Yun po yung may pagmamalaki ko. Nirespeto ko po siya hanggang sa ikasal po kami. Yung po palang pag-alis ng bisyo sa ating sarili ay hindi po makakaya ng sarili lamang po pala natin. Kapag ginawa po ng Panginoon, natanggalin, kusa na lang po pala itong mawawala. Pag pinipilit po nating tanggalin sa ating sarili, napakahirap pong lumaban sa matulis na talim. Pero kapag kagustuhan po ng Panginoon, tunay po
napakadali po para sa atin. Hanggang sa nakita po na rin po ng aking mga magulang yung pong pagbabago sa buhay ko. Yung pong pag-uwi po ako doon, nagsusugal, nagbibisyo, umiinom, nawala po yun. Pero ni minsan po ay hindi nila ako tinanong kung bakit po nawala. Nalaman na lang po nila yon nung, ito nga po, sinabi ko po sa kapatid ko na ang girlfriend ko po ay isang Kristiyano, isang born again. At ang mother at father niya ay isang pastor at pastora. Leader pa yung kanyang uncle. Kaya, nung pong mga panahon na yon, talaga pong, siguro ikinatutuwa na rin po na aking magulang kasi nakapagtapos naman po ako. At hindi rin po sila nabigo na maging engineer po ako. Pero bago po ako naging engineer, alam niyo po ba na hindi po ako nagre-review? Hindi po ako nag-aaral ng aming mga reviewer bago po kayo mag-board exam. Ang ginagawa ko po noon, nandiyan po si Ate Flor. Yung kanya pong mga acetate na mga awit, iniuuwi ko po yun sa bahay. Ako po ang naggagawa noong panahon yun. Sa halip po na nagre-review ako, nagpiprint po ako ng mga acetate ni Ate Flor na ipalalabas po dyan tuwing Sunday. Yun po ang ginagawa ko. Hindi po ako nagbabasa ng mga reviewer, although napakarami naman po mga libro. Nagtataka nga po yung kapatid ko. Kasi alam po niya na pagka magbo-board exam, sandamak po ang reviewer, yung mga formula po, nasa mga kesame, sa dingding, pag mag-aaral. Pero ako po, napakalinis po ng higaan ko. Ang mga nandun po, yung po mga awit ni Ate Flor at yung po mga acetate. So, wala naman po sa akin yun kung ano man po ang magiging kapalit. Basta ang sabi lang po sa akin ni Bebe, basta gawin mo lang ng gawin yan kung ano yung makakaya mo. So dumating nga po yung board exam, 3 araw. Unang araw po, sabi ko madali lang. Kayang-kaya. Pero nung sumunod pong araw, pangalawa, pangatlo, na puro po computation po kasi ang aming board exam. Puro po design. Meron pong ibibigay sa inyong bond paper para sa inyo pong mga, tawag po dito, answer sheet. Doon po, ilalagay niyo po lahat ng computation. Saka po kayo mamimili ng sagot. A, B, C, D, E. Parang 5 po yun. So, yung pong aking mga extra sheet, wala pong laman. Wala pong computation. Ang ginagawa ko po, doon po sa mga sagot, nananalangin po ako. Hindi po ako nagsasagot. Pag binasa ko po yung, kasi 30 questions po yan, kada exam. Kada exam po na, kada questionnaire po, na mabasahin ko, ang titingnan ko na po ay yung sagot. At mananalangin po ako. Pag bibilugan ko na po yung sagot, tinatanong ko po, Holy Spirit, tama po ba ang isasagot ko? Hindi po ako, hindi po sa pangsarili ko, yung pong aking pinanghawakan. Although, meron din naman po akong alam. Kahit naman po hindi ako nag-aral ng mga review, that time naman po, medyo may kabisado rin naman po ako. Pero pagdating po dyan sa mga design, talaga pong napakahirap niyan. Suntok po sa pader bago po kayo makapagsagot. Pero dahil napakahirap nga po, ang hiningan ko na lang po ng tulong ay ang banal na Espiritu. Na sa bawat bibilugan ko po, para pong ang bigat ng kamay ko. Kung A po yung bibilugan ko, para pong, wag mong ituloy. Mali. Parang pinababago po sa akin kung ano po yung isasagot ko. Kaya sabi ko po, kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Hanggang sa matapos po yung 3 araw, para pong ninenervyos po ako, nakadama po ako ng takot. Dahil sa akin pong sarili, sa akin pong
sariling talino, alam kong babagsak po ako dahil po napakahirap. So sabi lang po ni Bebe, dadalangin, magtiwala lang tayo sa Panginoon, hanggang sa lumabas po yung board exam namin. Uuwi po kami ng Batangas noon. Bumili po kami ng Manila Bulletin at kitang-kita ko po yung pong pangalan ko, napakalaki. Doon po sa mga pumasa. Kasi sa amin pong eskwelahan, na kumuha po siguro kami ay 60. 3 lang po kaming pinagkaloobang pumasa. Lahat po sila ay, nung magkita-kita po kami ay, hindi rin po nila alam kung bakit daw po ako nakapasa. So sabi ko lang sa kanila, yan po ay bigay ng Panginoon. Sa mga dalangin, sa aking pagsunod, hindi ko pa po alam yon, yung tunay na pagsunod. Nung nandito na lang po ako, saka ko po nalaman yon. Sa tuwing pagsasabihan po kaming mag-asawa ni Mami, ni Daddy, kasi sabi po nila, yung mga pagpapalang yan na tinatanggap nyo, lahat yan sa Panginoon. Huwag kayong magiging madamot. Hanggat kaya nyong tumulong, tumulong kayo. At nung pong nandito na ako sa sambahayan, ilang buwan po akong hindi nagtatrabaho. Sinasama lang po kami ni Mami at ni Daddy sa mga outreach. Yung mga church po natin sa Pangasinan, sa La Union, sa Bangad, sa Hala-Hala. Isinasama po ako. Hindi pa po ako nag-iisip na magtrabaho. Pero pag nag-uusap po kami mag-asawa at nagtatanong po ako, bakit hindi pa pinagagawa yung sambahan doon? Bakit ganito lang ang itsura ng sambahan? Ang nasasabi lang po sa akin ni Sister, marami pa kasing takbuhin ang church. So may kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang priority ng pagpapagawa. So naidalangin ko po sa Panginoon noong mga panahong yun na, Panginoon, pagka nagkatrabaho po ako, sana po ay maging kabahagi po kami sa mga takbuhin ng church. Hindi naman po ako pinagdamutan ng Panginoon. Marami po kaming naging project. Isa na po dyan yung simbahan ng Katoliko sa Barangay Tunasan. Isang malaking project po yun. May kasama po akong 2 partner na taga Batangas. At doon po, na matanggap po namin ang aming mga reward. Hindi po naging madamot po ang aming mga kamay. Kung ano po yung ipinangako nyo po sa Panginoon, yun po ang inyong gagawin. Huwag po kayong magbabago. Sapagkat kung ano po ang mga pagpapalang ibinibigay sa inyo, alam po rin niya kung saan nyo dapat gamitin. Hindi po kami nag-isip na mag-asawa na unahin ang aming mga pangsariling gusto. Kasi po ang nasabi ko po sa Panginoon noon, gamitin mo kami na maging kaagapay ng ministeryo. Gamitin mo yung ginawa mong pagiging engineer sa akin. Kasi kung hindi naman niya po pinagkaloob yun, well, hindi rin po ako magiging engineer. So, doon po, mapanayan kong lahat po ay sa Kanya nanggagaling, sa Kanya nagmumula. Siya po ang dakilang source. Kung ano man po yung mga natatanggap natin, maliit man o malaki, patuloy po nating ipagtapat sa Panginoon. Hindi po siya liko, hindi po siya bulag, bingi, na hindi makita ang mabubuting bagay na ginagawa natin para sa Kanyang kaharian. Para po sa aming pamilya, napakabibigat mong mga desisyon na sabi ko nga po, kami na lang po ang nagkakaalaman. Ako po, si Mami, at ang Panginoon, at ang aking pong asawa. Hindi na po namin dapat banggitin kung ano po ang ginawa ng kanang kamay ko na malaman pa ng kaliwa. Kaya po, habang nandito na po ako, matagal na pong
iniukit sa amin ni Mami na unahin muna namin ang kaharian at ang katuwiran ng Panginoon bago ang aming sariling mga kagustuhan. Yun po ang natatak at natanim sa akin. Tuwi pong pagsasabihan ako ni Mami. Pag sinabi ko po kay Mami na, Mami, bukas na. Hindi po siya pwede kong sabihan ng ganun. Napapagalitan po ako kasi kay Mami po, pag sinabi pong now, ngayon nyo po gawin. Ganun po ang Panginoon. Hindi po siya nagpapabukas. Kaya po, sa pagsunod po ng aking asawa at ng Brother Nep, yung pong mga pagpapala na aming tinatanggap ngayon ay bunga po ng mga binhi na aming inihasik nung mga una pa pong babago pa ako sa Panginoon. Hindi po siya naging liko para hindi po niya makita yun. Yung pong mga pag-iingat na ginawa niya po sa akin sa abroad, napakarami po na talagang hindi niyo po lubos maiisip. Minsan po na-aksidente ang aming sinasakyan. Isa pong 16-wheeler na dump truck ang bumangga po sa aming sasakyan. Tatlo po kaming convoy pag pumapasok po kami sa trabaho. Ito pong tatlong magkakasunod na bus na to, tumigil po sa site namin. Ako po ay pangalawa sa upuan ng bus. Puno po kami. So ako po, yung una po, bumaba, nakahakbang po siya ng 2-3 metro. Ako rin po, nakahakbang 2-3 metro. Pagkalampas po ng 1 metro, alam niyo po ba, isang napakabilis na 16-wheeler na dump truck ang bumangga po sa likod namin. 4 po sa likod ko. Ang agad na binawian ng buhay. Konting-konti na lang po. At ako na po at yung kasunod ko ang babanggain. Yung pong truck, sali po na magdire-diretso, nag-7 po. Hindi rin po alam kung paano nangyari. Kasi ang takbo po niya, ang napakabilis. Wasak po yung aming bus na binanggaan niya. Yung mga dinaanan po niya na tao, durog. Wala pong makikilala. Kaya kami pong naunang 3, kami po ang pinalad na hindi nasama doon sa aksidente. Sipin niyo po, babanggain ka na lang. Gumanon pa yung sasakyan. Lumihis. Kaya po, makikita po kung tuwing umaga naman po, bago po kami umalis sa kampo, sa site po namin papunta, nananalangin naman po ako na sa tuwing aalis po ako ng aming bahay, dinadalangin ko po sa Panginoon na ingatan kami at aking buong sambahayan. Araw-araw naman po yun. Sa pagbabasa ko po ng Bible, gabi-gabi, sa umaga, bago po umalis, yung pong pag-iingat ng Panginoon. Biruin niyo po yun. Kung binangga po ako, wala na po makikita. Durog po ang katawan. Kaya sabi ko po, napakabuti po ng Panginoon na hindi niya po kami pinababayaan, hindi niya po kami kinakalimutan. Kahit po ako ay nasa malayong bansa, doon pa rin po yung dalangin, lagi po kami dinadalangin ni Mami. Ako po, dinadalangin niya. Na kahit sa malayong lugar, ang kamay ng Panginoon ay laging sasayo. Lagi kang iingatan. Laging kang patnutubayan. Huwag ka lang makakalimot sa Kanya. At sa akin pong marami pa po. Yung pong mga ginagawa po namin building, yung building po dito mababa. Doon po, nasa 53 floors, 50 floor na pag tumingin po kayo sa baba, para pong langgam na lang, ang tingin po namin sa mga sasakyan. Pero nandun po kami sa pinakamataas. Nag-i-inspect po kami ng mga bakal, ng mga lalandingan ng helicopter. Ang tali lang po sa inyo, para po lang kayong may life vest na may nakahook. Yun lang po. Pag umaano po yung hangin, ramdam na ramdam nyo po. Pagka kayo po ay matatakotin sa matataas, hindi po kayo makakaakyat. Kasi po, malapad pa po to. Halimbawa po, pupunta po ako dyan sa dulo ng kay Lito.
Yan lang po ang dadaanan nyo, hahakbangan. Kaya dapat po matatag ang loob nyo. Kasi once na magkamali po kayo, doon na po kayo. Sa ilalim, pupulutin. At napakarami pong instances na ganun po ang nangyayari. Ang dami pong nakakalimot na pag nahulog po, talaga pong wala na. Meron pong bumabagsak na mga crane. Makikita nyo po, humahapay. Pero yung pong pag-iingat ng Panginoon, lagi pong nandun. Hindi niya po ako pinababayaan. Kaya po, sinasabi ko po lagi sa aming mga kasama na lagi kayong manalangin. Idalangin yung kaligtasan natin. Kasi dito sa malayong bansa, ang Panginoon lang at ikaw ang magkakampi. Hindi mo kakampi ang mga kasama natin sa trabaho. Yung mga amo natin, hindi rin. Yung company natin, lalong hindi. Kasi once na ma-aksidente tayo, barya lang ang kapalit natin. Bukas, may kapalit na tayo. Pero yung iniwan nating pamilya na naghihintay sa atin, na umaasang babalik tayo na buo, walang galos, walang daliri, yun lagi ang ipagpasalamat natin sa Panginoon. Yun lagi ang idalangin natin na sa tuwina, sa araw-araw na ating buhay, sa lahat ng ating mga ginagawa, unahin natin ang Panginoon. Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa. Sapagkat ang buhay natin ay hiram lamang sa Kanya. Ang pag-iingat ay laging ipinagkakaloob doon sa mga taong sa Kanya'y sumasamba at naniniwala. At nang ako po ay umuwi dito, siguro po kung hindi ako umuwi, ay baka doon na rin po ako nawala. Kasi nung umuwi po ako dito, ang sugar ko po pala ay 300 plus na. Ang normal po ay 110. Pero wala naman po akong nararamdaman. Ang nakita lang po sa akin, dati medyo mataba po ako. Lumit po yung katawan ko. Ang taas po talaga po ng sugar ko. Pag uwi ko po pa dito, uminom pa po ako ng sago na isang malaking grande. Kaya po kinabukasan, nung pates po ako kay Ate Dolly, ang taas po talaga. Buti daw po, hindi ako nahihilo, hindi ako nagkukulaps. Doon pa lang po, alam ko nang ang pag-iingat po ng Panginoon ay laging sumasa akin. Medyo matigas lang po ang ulo ko. Inom po pa rin ako ng inom na matamis, kain ng kain, pero hindi ko po alam na ganun po, may sakit na po pala ako. At yun naman po ay parang hereditary na sa amin kasi yung mother po at father ko ay may ganun ding mataas po ang kanilang mga blood sugar. Pero dahil nandiyan naman po ang Panginoon na nagpapagaling sa atin, napababa naman po yun. Naging normal din po. Sa mga pagpapala naman po ng binibigay sa akin ng Panginoon, sabi nga po ni Sister Bebe, yung pong ating mga itinanim noon, huwag po nating hintayin na kaagad na mamunga. May tamang oras ang Diyos para yan ay maging laman. Hindi po kaagad-agad yan na tinanim po natin ngayon, bukas po ay aani na tayo. Dadaan po yan sa proseso. Dadaan po yan sa araw, sa linggo, sa buwan, minsan po, taon na paghihintay. Pero wag mo lang po tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa mga oras na ibibigay po yan sa atin ng Panginoon, nasa perfect timing po yan. Kagaya po ng mga nangyayari sa amin. Yung mga pagpapala pong ibinibigay sa amin ngayon, ay hindi po namin expected. Hindi po namin hinanap. Hindi po namin hinabol. Kusa pong ibinibigay ng Panginoon. Kung ano man po ang mga nawala, ano man po ang kinuha at ninakaw ng dyablo sa atin, ibabalik po yan ng siksik liglig at umaapaw. Unahin lang po natin ang Panginoon. Sa amin po, kahit po wala kaming
bahay, wala po kami naitayo. Masaya pa rin po kami. Kasi po, pag narinig ko po kay Mami na okay lang yan, kahit wala kayong bahay dito, marami naman kayong bahay sa langit. Doon lang po, gumagana po ang pakiramdam namin mag-asawa. Kasi alam ko naman pong sa takdang oras, yan pong mga bagay na yan ay ipagkakalob sa amin ng Panginoon. Hindi po siya liko para hindi niya makita ang mga desisyon, ang mga ginawa po namin sa Panginoon. Hindi po ako nagmamalaki, hindi po ako nagmamataas. Kasi napakalaki pong pasasalamat ko sa Panginoon at naging bahagi po ako ng ministeryong ito. Yung binago lang po niya sa aking buhay ay malaki na pong pasasalamat. Yung pong mga pagpapala ay kasunod na lang po yun. Pero yung pong mabago po ako sa aking kinagisnan, sa aking mga ginagawa, sa aking mga bisyo, siguro po akala nung iba, napaka-straight ko po. Kung titingnan niyo po ako. Pero yung mga kabataan ko po ay grabe po rin ako. Pag uminom po ako, wala rin po akong itinitira. Kapag na po ako, inihahatid na lang po ako. Pero ngayon po, masasabi kong ang buhay ko po ay binigay ko na sa Panginoon. Siya po nagmamay-ari. Kung ano man po ang meron kami, lahat po niya na isa Kanya. Hindi po kami nagdadalawang isip kapag sinabi po ni Mami na magbigay ka, ganto, ganyan, ito ang ating mga kailangan sa Panginoon, kahit po yan ay ipangutang ko, kahit po yan ay kung saan nahagilapin, wala pong kung maririnig sa amin na no. Kasi alam ko po, yun naman pong ibibigay namin ay hindi po amin. Pinagkatiwala lang po. At alam ko rin po na may panahon po ng pag-aani. Nung umuwi po ako dito sa Pilipinas, hindi naman po kami pinabayaan ng Panginoon. Hindi naman po ako nawalan ng trabaho. Hindi po kami pinagkulang. Ang dami pong ginamit na daluyan ang Panginoon. Nandyan po sina Tihiling. Nandyan po sina Lon, sina Jerry, na mga kapatiran natin. Kami po sa maliit at sa malaking pagpapala, lagi po namin inuuna ang Panginoon. Kaya po ngayon, sa amin pong pag-aani, lagi ko rin pong ibinabalik sa Panginoon ang para sa Kanya. Sapagkat alam ko po, ang katuwiran ko po kasi, pagdating sa pera, hindi ko naman po yan madadala. Aanin ko po yan pag wala na tayo. Ang pera po ay ginagamit para sa kaharian ng Panginoon. Hindi po sa ating pansariling kapakinabangan. Ang gamitin lang po natin ay yung binigay para sa atin. Pero yung kukunin po natin, yung para sa Panginoon, ay malaki pong kasalanan. Lahat po ay pag susulit natin sa Panginoon, maliit man o malaki. Isa-isa po tayong haharap sa Kanya. Hindi naman po ang Maranatha ang magliligtas sa atin. Yung pong ating relasyon sa Panginoon, yun po ang dadalhin natin pagharap natin sa Panginoon. Kaya nga po, may isa po akong awitin na paborito. Pakakanta ko po sana kay Jerem. Yung goodness of God po. Yan po, nung simula po kasi yung awitin, nasa Buruanga pa lang po kami. Yan po ang lagi namin pinaawit doon, ni na Jeff, ni na Brother Benny. Kasi doon po, ramdam na ramdam ko po yung kabutihan po ng Panginoon sa buhay natin. Nandiyan din po si Eljan. Pwede pong paawit ko. Love you, Lord, for your mercy never fails me.
till I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. I love your Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my
of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Purihin po ang Panginoon.